Iginiit ng Solicitor General sa Korte Suprema na isang pugante si Senator Bato de la Rosa na dapat arestuhin. At live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang mga argumentong inilatag ng SOLGEN sa Korte Suprema? Iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG na walang sapat na legal na basehan para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ng OSG, maaaring ipatupad ang ICC warrant kay de la Rosa sa pamamagitan ng Executive Department. Alinsunod yan sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa Section 17 ng naturang batas, pinapayagan ang mga otoridad na isuko ang isang akusado sa isang international court kung may gumugulong ng investigasyon dito. Hindi rin daw kailangan ng hiwalay na warrant of arrest mula sa lokal na korte para arestuhin ang senador. Gate pa ng OSG, hindi pwedeng gamitin ang parliamentary immunity gaya ng protective custody ng Senado bilang panangga sa pananagutan. Ayon pa sa OSG, hindi dapat makinabang sa anumang judicial relief o tulong mula sa hukuman si De La Rosa dahil isa siyang pugante. Sa huli, hinaling ng OSG na tuluyang ibasura ang mosyon ng senador na pigilan ang pag-aresto ng ICC sa kanya. Kung babalikan natin, bago magkagulo sa Senado ay iniutos ng Korte Suprema sa OSG at sa kampo ni De La Rosa na magsumite ng komento tungkol nga dito sa TRO petition. Samantala, Camille, nakapagsumite na rin ba ng komento sa Korte Suprema ang kampo naman ni Senator Bato? Sa ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon mula sa Korte Suprema kung nakapagsumite na nga itong kampo ni Senator Bato bilang reply o sagot doon sa naging komento ng OSG. Pero sa panayam kanina sa Good Morning Kapatid, iginiititoryo na hindi maituturing na pugante ang kanyang kliyente. Ganyan din ang pananaw ng isa pa niyang abogado na si Attorney Jimmy Bondok. Narito ang kanilang mga pahayag. Ayaw nilang idaan sa korte. Bakit? Bakit nila gustong short circuit yung korte? Dahil mas mabilis. Yan ang hinahanap nila, yung bilis. Wag po tayong madadapa sa bilis na yun. Idaan nila ito sa ating local courts. Respetuhin natin yung karapatang pangtao ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po siya pugante. Camille, kailan naman inaasahang maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema sa TRO petition ni Senator Bato? Posibleng magsagawa muli ng special en banc session itong mga mahisrado at para nga matalakay itong isinumiting komento ng OSG at kung magpasa na rin ng reply o sagot itong kampo ni Senator Bato. Kasi by Tuesday, Martes nga, yung deadline na ibinigay ng Korte Suprema para sa kampo ni Senator Bato. At pagkatapos niyan, ay posible na rin na magbaba ng desisyon ng Korte kung pagbibigyan o hindi ang hiling na TRO ng Senador. Samantala, hiningan din natin ng opinion ang isang legal expert. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, posibleng ideklarang moot and academic o wala ng saysay ang petisyon ni Senator Bato dahil tumakas na siya palabas ng Senado. Nakabase raw kasi ang TRO petition sa banta ng pag-aresto kay De La Rosa habang nasa protective custody siya ng Senado. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ces. Maraming salamat. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.